Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel at isa na namang lugar ang pinuntahan namin na dinadayo dito sa may Baguio City. Ito ang Dragon Treasure Castle. Dito yung kanilang registration area at kung mag-jeep or taxi kayo ay dito rin ang drop-off. Dito naman yung area kung saan magbabayad kayo ng entrance fee. Ito naman yung rates nila. After nyo magbayad ng entrance fee ay bibigyan nila kayo ng tatak and then mag-aantay kayo dun sa shuttle service. Ganito pala yung itsura nung kanilang shuttle service papunta dun sa may mismong lugar. Waiting na kami doon sa ibang kasabay. Mag-aantay lang kayo ng konti para mapuno yung sasakyan. Very short trip lang naman itong gagawin papunta ron. Pero matarik kasi yung papunta doon sa taas. After ng short trip ay nakarating na rin kami dito sa may pinaka-entrance ng Dragon Treasure Castle. Diyan kayo mismo ibababa nung shuttle service. Etong Dragon Treasure Castle ay isa sa bagong attraction na dinadayo dito sa Baguio. Ito yung makikita nyo pagpasok nyo dun sa may pinakamalaking pintuan. Etong Dragon Treasure Castle ay matatagpuan sa Block 8, Shade Street, Irisanville Subdivision, Phase 2, Irisan, Baguio City. Opens daily from 6 a.m. to 6 p.m. It is officially opened on February 10, 2025. Yung itsura ng lugar ay very medieval theme yung inspired nila. Kung nanonood kayo ng Game of Thrones ay marami kayong makikita dito na hawig na ginaya nila. Tulad nitong tatlong itlog na to, nakahawig din sa may tatlong itlog din ng dragon sa may Game of Thrones. Yung mga stone na makikita nyo rito ay kahawig din sa may Igorot Stone Kingdom. Magkaiba lang sila ng color. Very Instagrammable din yung place na to at meron ding maganda view kayong matatanaw. (6 a.m. kami nagpunta dyan kaya naman wala pang masyadong tao nung nandyan kami. Medyo mataas din yung lugar at kaya nag-start na naming akyatin yung place at ito yung unang-una yung makikita banda dyan sa may taas, yung ulo ng dragon. Sobrang nakakaaliw kumuha ng picture dito sa area na to. After dun sa may dragon's head ay itong maliit na dragon fountain yung makikita nyo. After dun sa may fountain ay ito namang area yung makikita ninyo. Dito sa area na to ay makakita kayo ng mga iba-ibang klaseng sculpture ng mga stone at napakaganda rin kumuha ng picture dito. Kapag nandito kayo sa loob, parang feeling nyo talaga nasa loob kayo ng castle.
Paglabas ay makikita nyo tong wall na to, may mga nakasulat. Next naman ay aakyat kayo ng hagdanan ng konti at makikita nyo rin itong head ng dragon na dadaanan nyo sa may hagdanan. Maraming area dito talaga na very Instagrammable. Depende na lang sa galing nyong kumuha ng picture. Medyo mataas din tong lugar na to, kaya naman mag-ready kayo sa pag-akyat. Ito naman yung makikita nyo dito sa may area na to. Dito sa area na to ay may makikita kayong maliit na cave-like tunnel na dadaanan nyo at nakakaaliw dito kasi parang feeling mo na sa ibang bansa ka kapag pumasok ka rito sa loob. Diyan banda sa may taas nitong tunnel-like cave ay meron din silang nilagay na mga fake bat, kaya naman para kang talagang nasa cave habang dumadaan ka rito. Paglabas doon sa may tunnel ay ito naman yung makikita nyo, may mga area din dito na hindi pa pwedeng puntahan. Dito banda sa may taas ay ito yung area na makikita ninyo. Dito naman sa lugar na to, yung design na nakalagay din sa may sahig ay hawig din sa may animation na tangle. Maganda rin kumuha ng picture dito sa area na to. Ito pa lang yung area na mapupuntahan nyo dito sa taas kasi dyan sa may kabila ginagawa pa rin, hindi pa pwedeng pasukin. At dito matataraw nyo pa rin yung magandang view dyan sa may harapan. Pagkatapos doon ay bababa na rin kayo. Pahinga muna kami dito saglit kasi nakakapagod umakyat. Pagkatapos ng konting pahinga ay bumaba na rin ako dun sa may pinakababa na area. Ang best time pumunta rito ay maagang maaga or pa sunset dahil nga walang cover, so kapag tanghali mainit dito. Bumaba ako dito para makita ko anong meron dito.
Dito sa area na to ay pwede kayong mag-arkila ng mga clothes, kaya lang nung nandyan kami masyadong maaga pa kaya sarado pa. Ayan, pwede rin kayong kumuha ng pictures na naka-costume kayo. Ito yung sikat na area kung saan makikita nyo yung mga tao na nagpipicture na madalas na i-post sa social media. Hindi naman masyadong malaking lugar pero medyo mataas siya. Para sa akin, yung 165 na babayaran nyo rito ay medyo may kamahalan siya kasi nga hindi pa talaga totally tapos yung lugar. Pero siguro kung matatapos na yung lahat ng area, masasabi ko medyo worth it na rin. Palabas na kami going doon sa may pick up ng shuttle service pabalik dun sa baba. Meron pa rin kami nakitang maliit na dragon doon sa may banda roon. Dito yung area kung saan mag-aantay kayo. Meron naman mga mauupuan at dito rin kayo pipikapin ng sasakyan. Thank you for watching. Please subscribe to my channel.